Mag-iipon ako kapag may sobra. Pero tanong, kailan ba talaga nagkaroon ng sobra? Kung ikaw ay isang magulang, breadwinner o empleyadong sumusweldo kada kinsenas at pakiramdam mo imposible ang pag-iipon, huwag ka munang mag-skip. I-like mo agad ang video na to kung minsan mo nang nasabing hindi talaga para sa akin ang pag-iipon. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na pang Pinoy family, simple, practical at totoong gumagana sa araw-araw. Sa video na to, pag-uusapan natin ang top 3 simpleng paraan ng pag-iipon na gumagana sa Pinoy, hindi pang mayaman, hindi komplikado, at kayang gawin kahit maliit ang sweldo. Kung gusto mong magsimulang mag-ipon ng hindi nasasaktan ang budget ng pamilya, simulan na natin. Una, unahin ang ipon. Bago ang gastos, pay yourself first. Sa karamihan ng pamilyang Pilipino, iisa ang nakasanayang sistema pagdating sa pera. Gastos muna, bayad muna, tulong muna, at kung may matira, saka palang mag-iipon. Ang problema, madalas wala talagang natitira. Dito pumapasok ang isang simpleng prinsipyo na tahimik pero makapangyarihan. Pay yourself first. Ang pay yourself first ay isang paraan ng pag-iipon kung saan inuunang itabi ang ipon agad pagdating ng sweldo, bago pa man gastusin ang kahit isang piso. Hindi ito reward, hindi ito bonus. Ito ay obligasyon sa sarili at sa pamilya. Kapag baliktad ang sistema, ang ipon ang laging talo. Laging may mas urgent, laging may mas importante, at sa huli, ang kinabukasan ang napag-iiwanan. Pero kapag inuna mo ang ipon, may kakaibang nangyayari. Bigla kang napipilitang mag-adjust, mas nagiging maingat ka sa gastos. Mas nag-iisip ka bago bumili. Hindi dahil nagkulang ka, kundi dahil may limitasyon ka na ngayon. At ang limitasyon, surprisingly, ay nagbibigay ng kontrol. Hindi kailangang malaki ang ipon. Kahit maliit lang, basta consistent. Ang consistency ay ang paulit-ulit na paggawa ng maliit na tama kahit walang instant na resulta. Sa simula, parang walang epekto. Pero habang lumilipas ang panahon, nagiging habit, at ang habit nagiging pundasyon. Maraming Pinoy ang naghihintay munang lumaki ang sahod bago mag-ipon. Pero ang totoo, ang marunong mag-ipon sa maliit na kita ang mas handang humawak ng malaking pera kapag dumating ito. Kapag inuna mo ang ipon, hindi mo lang pinoprotektahan ang sarili mo. Pinoprotektahan mo ang pamilya mo laban sa biglaang problema, utang at stress. Dahil sa mundong puno ng hindi sigurado, ang unang dapat mong bayaran ay hindi ang luho, kundi ang kinabukasan mo. Ikalawa, ipon sa paraang hindi mo ramdam. May mga tao na gustong mag-ipon, pero kapag nakikita nila ang pera, hindi nila maiwasang galawin. Natural lang yan, dahil ang pera na nasa harap mo parang laging may pinapatawag na gastos. Kaya, gumagana sa maraming Pinoy ang ipon sa paraang hindi mo ramdam. Ito ang klase ng pag-iipon na hindi umaasa sa lakas ng loob, kundi sa sistema. Ang sistema ay paraan na kusa ng gumagana kahit hindi mo na iniisip araw-araw. Halimbawa, pagdating ng sweldo, may automatic transfer papunta sa hiwalay na savings account. O kaya naman, may hiwalay na e-wallet na hindi mo ginagalaw. Yung iba, simpleng alkansya lang. Barya dito, barya doon. Mukhang maliit, mukhang walang epekto. Pero dito ka madalas nagkakamali. Kapag hindi mo nakikita ang pera, hindi rin sumasagi sa isip mo na gastusin ito. At kapag hindi mo iniisip, hindi ka natutukso. May tawag dito sa behavioral finance, out of sight, out of mind. Ibig sabihin, mas maliit ang tsansang gastusin mo ang perang hindi mo nakikita o nahahawakan. Sa simula, parang wala lang, parang walang nangyayari. Pero habang lumilipas ang mga buwan, bigla mong mapapansin, may naipon ka na pala. Hindi dahil malaki ang hinulog mo, kundi dahil tuloy-tuloy. Maraming Pilipino ang sumusuko sa pag-iipon dahil masakit kapag sinasadyang magtabi ng malaki. Pero kapag paunti-unti at automatic, nagiging normal lang ito, parang bayarin na hindi mo na iniinda. At doon, nagiging epektibo ang ipon. Hindi ka nag-iipon dahil may natira, nag-iipon ka dahil nakasanayan mo na. Sa huli,
hindi lakas ng loob ang pinakamahalaga sa pag-iipon, kundi ang paggawa ng paraang kahit mahina ka minsan, tuloy pa rin ang ipon mo. Ikatlo, ipon na may malinaw na purpose. Maraming Pilipino ang sumusubok mag-ipon pero hindi nagtatagal. Hindi dahil tamad, hindi dahil walang disiplina, kundi dahil walang malinaw na dahilan. Kapag ang ipon ay basta lang ipon, madaling galawin, madaling hiramin, madaling ipagpaliban. Kaya mas gumagana ang ipon na may malinaw na purpose. Ang purpose ay malinaw na dahilan kung bakit ka nag-iipon. Hindi lang numero sa account, kundi kwento sa likod ng pera. Halimbawa, ipon para sa emergency ng pamilya, ipon para sa tuition ng anak, ipon para sa bahay, ipon para sa pahinga, yung araw na hindi ka na kailangang mag-alala buwan-buwan. Kapag may purpose ang ipon, nagbabago ang relasyon mo sa pera. Hindi mo na ito tinitingnan bilang extra, tinitingnan mo ito bilang proteksyon. May tawag dito sa finance, goal-based saving. Ang goal-based saving ay pag-iipon na may tiyak na pupuntahan, kaya mas mahirap itong galawin sa maling dahilan. Kapag may malinaw kang goal, mas madali kang tumanggi sa gastos. Mas madali mong sabihin ang mamaya na sa luho. Mas malinaw kung alin ang kailangan at alin ang pwedeng ipagpaliban. Hindi dahil pinagdadamutan mo ang sarili mo, kundi dahil may mas mahalaga kang inuuna. Maraming pamilya ang laging kinakabahan sa biglaang gastos. Isang sakit lang, isang sira lang, at gulo na ang budget. Pero ang ipon na may purpose ay parang tahimik na bantay sa likod mo. Hindi mo man siya palaging iniisip, pero alam mong nandoon siya kapag kailangan. At habang lumilipas ang panahon, ang ipon na may malinaw na layunin ay hindi lang lumalaki sa halaga. Lumalakas din ang loob mo. Dahil kapag alam mo kung bakit ka nag-iipon, mas nagiging matatag ka sa paano. At sa huli, ang ipon na may purpose ay hindi lang naghahanda para sa kinabukasan, tinutulungan ka rin nitong huminga ng mas maluwag sa ngayon. Kung may isang bagay kang dapat tandaan, ito yon. Ang pag-iipon ay hindi tungkol sa laki ng sahod. Ito ay tungkol sa disiplina at sistema. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy, unti-unting nagiging sandigan ng pamilya. I-like mo ang video na to kung may kahit isang paraan dito na susubukan mo simula ngayon. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na makakatulong sa iyo at sa buong pamilyang Pilipino. Pera, mindset at totoong buhay. Tandaan mo, ang ipon na sinimulan ngayon ay kapayapaan ng isip bukas. Kita-kits sa susunod na video.